maiba naman ha. May isa kong kilala, kabibili lang ng isang, Diyos ko, wala pang isang taon nakalipas, nakabili ng isang malaking bahay worth 375 million dyan sa isa sa mga villages sa Green Hills. Bakit lang tayo? Because syempre, we don't want this to happen to anyone, especially sa mag-anak. Markadang girls, no? Ito kanyang fling-fling na ito ay pumunta sa isang gay bar. Isang gay bar. Saan? Sa pangalan? Oo, Adonis. Adonis. This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! Yes! Hello, everyone! Naku, hinihintay nyo na naman. Naku, kaya tara na. Pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras na opinion. Talakayan at diskusyon. But may nanay na ang OOTD niya ay maroon na may black. Ako naman, black lang at medyo konting maroon. Dahil, parang kang hurado na rin, no, Nay? Parang Ano, Janice? Janice Hurado. Sa impeachment, Ay, di ba? parang Nakaganyan yung mga... Spectator lang tayo. Spectator lang tayo. Ang ating political and showbiz officialdom ng OOTD, ang ating minamahal na ni Jobert Socaldito. Maraming salamat, mahal kong anak, Direct Chops Manansala. Naakala ko ito'y brown. Maroon pala. I'm really colorblind blind. Sabi ko sa iyo pag lot-lot nag-colorblind. Panalo ka pa rin nun Pag si Winnie Santos Ayun, ako. malinaw mata. Of course, diretso na tayo sa ating unang segment, ang This Is It, Politics. Inggit match ako. Inggit match ako sa kayamanan ng mga Duterte. Ang dami ng pera, no? Pero na yun, di ba, parang naniniwala ka ba na, kasi ang mga pinapakita nila sa atin parang, di ba, simpleng buhay lang sila, kumakain na nakamay, tapos parang mas gusto niya nakatira lang sa isang maliit na bahay. Oo, yun ang pinapakita ng bahay, maliit na bahay, yung luman ng bahay. At ako na naniwala naman ako. Naniwala. Kasi likod na may golf course, I'm telling you. Nag-golf, di ba? Ang mahirap, hindi naglalaro ng golf. Sabagay, through the years naman, syempre, hindi man lahat ng mga golf players ay super duper rich, no? But ito naman sa kanila kasi, syempre, may laro ito When you're in politics, di ba? There's so much money in politics. That's the best business venture in the world. Actually, in the world, it's not just in the Philippines. Kapag nasa politika ka, may sigurado ka ng pagkain sa iyong pagkainan. Sigurado na yun. Naging business na siya. Naging negosyo na siya. Lalo pat sila, they practically own Davao, no, in terms of politics, di ba? Si Mayor Duterte, dating mayor, naging presidente. Ang anak niya si Vice President Sara Duterte was also former mayor. Anak niya isa congressman, di ba? Si Pulong. Ang isa niyang anak ay mayor, si Baste. Ngayon vice mayor niya, which may just aakyat ulit as mayor kasi syempre pag hindi nakapag-oath si Mayor Duterte, syempre, by the virtue of succession, ang vice mayor maging mayor. Alam mo yung ganon. So, kumbaga, we know the dynamics. We know how they play their games. Naalala mo, nag-Quadcom hearing si President Duterte. Di ba? Nag-mention pa siya doon. Kung sagot yung ba pamasahe ko kasi wala rin siya pamasahe papunta pa rito na Maynila. Okay na sa kanya. Siyempre, naalala mo rin ng huhulihin. Parang si Kibuloy lang yan, remember? Na kapag hinuli daw siya, tahulit siya doon sa kanyang Kingdom of Christ, kay OJC. Ay, sabi niya, kailangan sagot niyo ang aking gasolina, mga tao ko, hotel, pero kailangan first class. Anyway, speaking of the Dutertes, matagal na minumungkahi ni Senator Trillanes na mabuksan ang bank accounts ni dating Pangulong Duterte, even when he was still sitting president. Di ba, magulo talaga sa that time. Pero syempre, hanggang sa itong Quadcom hearing nila, when former President Duterte attended, under Senator Trillanes, when he was challenged na magpirma ng waiver para buksan ang kanyang bank accounts, ay sinabi niya papayag siya, basta sasampalin lang niya si Trillanes. Pero pumayag si Senator Trillanes, pero hindi pa rin natuloy. Hindi nasampal, hindi siya nag-sign ng waiver. So ngayon, ang issue ngayon is that when he was brought to The Hague,
di ba, yung counsel niya, led by Attorney Kaufman, di ba, ng Euro, Yes. ay ang pagkakaalam ko, ay naniningil ito ng $3 million a month. A month, if I'm not mistaken, a month para sa kanilang That's like legal how fees, much? no? Like That's what, 150 million, 150 conservatively, at Every 150 every month. So, ilang months tatakbo yun? Kasi dapat September pa magkaroon ng presentation ng, presentation of cases, di ba? Ngayon, matagal yan. Or, pagpalagay pa natin na yung 150 million reaches within until the hearing is over. Malaking pera pa rin yun. Ngayon, di ba, saan mo kukunin kamay ng Diyos ang ganong kalaking pera if you are not rich? At parang sa kanila, parang wala lang. Sabi nila, maybe it would come from some donations, di ba? May iba pwede naman yan. papasponsor, ganyan. Pero when you're not a sitting politiko, yung mga negosyante, hindi naman magsusugal sa iyo yan eh. Alam mo yan, hindi ka naman tatakbo ulit at president ulit eh. Unless Sara wins, no, in the 2028. Na pwede mangyari. Pwede mangyari, no? Pero alam ng mga tao na medyo tagilid din eh. Ganyan-ganyan yung mga tao, even the business sector, even the businessmen nga now eh. Nagagalit, di ba, yung businessmen ng Makati, yung sasabi na hindi matuloy yung impeachment case ni Sara, nagwawala sila eh. Gusto nila matuloy eh. We don't know the reasons, no? Gusto ba nila ma-convict si Sara or what? Basta may gano'y eksena. At si Sara naman, mga kaibigan, if they are not rich, as they say, ay kumuha ng 16 top-notch defense lawyers para sa kanyang impeachment case. 16 na 1-6. You know, how much does each lawyer ask? Si Siegfried Fortun, magkano appearance fees nila? Ang kanilang mga acceptance fees, no? 16 yan na mga malalaki abogado para sa kanyang impeachment case, di ba? So, wala namang gratis dyan eh. Kumbaga, puro yan, may bayad talaga yan. Kasi para may paglaban ka, syempre kailangan mo talagang mag-invest. Syempre, kailangan mo ng mga abogadong to. What are they there for? Diba? Paano pa nag-abogado sila at napakagaling sila, napadalubasa sila if they're not making money, if they don't get paid well. Diba? So ngayon, Ngayon, aside from that, no, how much does yung 16 lawyers would, kung ito total, magkano kayang cost noon? Tapos yung araw-araw pa niyang mga lakwatsa, meron siyang, recently, mamalibas na Netherlands, she went to Malaysia kasama si Amy Marcos. Tapos ngayon naman, to attend na yata mga OFWs and whatever, na wala naman ito sa scale. Wala naman ito talaga sa, sa government function niya eh. Kumbaga sa kanya lang, gusto niya makausap mga OFWs kasi may sarili siyang agenda. Noong 20 naman, ay lumipad naman siya, andun siya sa Melbourne, Australia. Kasama si Amy Marcos to attend the rallies. The rallies of the Filipinos in Australia. Ngayon, may grupo sa Australia of Filipino mga human defenders, human rights defenders, na talagang nagagalit at kontra talaga sa pagpunta ni Sara doon kasi parang feeling nila, binabastos sila doon, binabastos sa mga Filipino community doon, lalo ng Australian citizens dahil sa kanyang paksa na magbuo lang ng mga rallies doon para sa kanyang ama who is in The Hague. Actually, parang ayaw sa kanya, kasama niya sa Amy Marcos na naman. Gusto nga sila pabalikin ng mga Filipino dito eh. They're not happy with what she's doing in Australia. Kaya dapat bumalik siya rito. May mga nagsabi naman na kaya sinimulan na niya ang pag-travel abroad, pagpunta sa iba't ibang bansa para maging president sa kanyang pag-alis-alis. Halimbawa, pag nagsimula ng hearing. Hindi na siya kukwestiyonin. Kumbaga, hindi question. Kumbaga, ginawa ko na yun noon Ginawa ko na sa Malaysia dati, ginawa ko na Australia. Gagawin ko ngayon sa Iran. Sa Iran ka kayo pumunta ining. Diba? Para at least doon, makilahok na siya doon sa World War na yun. Sa Israel, sa Siyempre Iran. hindi siya pupunta doon. Hindi pa siya pupunta doon. Kaya alam mo yung ganon, kumbaga, yung inisip mga tao na tatakasan nitong impeachment case. Sa bagay, impeachment case naman ay siyempre ganyan-ganyan tayo. Kahit alam natin na dapat it's a fact na dapat magkaroon ng impeachment trial against her. Pero dahil ang mga senador natin, karamihan dyan ay biased. At saka ang ating, ang kanilang spokesperson, ang presiding officer nila na si Chis Escudero na talagang ginigisa ngayon. Ginigisa ng mga lawmakers, saka yung mga legal luminaries, ay talagang pinaglalaroan siya ngayon. So, hindi natin alam kung sapat tungo ito. So, ngayon,
question is matutuloy pa bang impeachment case na ito? Kasi pag natuloy ito, alam naman natin na malakas ang ebidensya na ipipresent ang prosecution ng House of Representatives na hindi talaga basta-basta malusutan ni Sara. Kung magkakalalabanan na lang nila ito in terms of technicalities. Sa ngayon, ang kanilang pinaka-major reason kung bakit sila nagre-request, nag-motion to dismiss is jurisdiction. Because magiging hawak nito ay 20th Congress na, hindi na 19th Congress. So feeling na jurisdiction na naman ang gagawin ng dahilan. But still, the Supreme Court ay nag-insist, it stands by its ruling na ang Senate is a continuing body in terms of its impeachment case. Kumbaga, ibig sabihin, tutuloy yan, tatawid talaga sa 20th Congress whether they like it or not. Bumaha ng pera, no? Daming pera. Kita mo, di ba, paano rin pera pabuksan? Kasi kapag natuloy impeachment case, mapipilitan ng AMLAC na pabuksan ng mga bank accounts si Sara Duterte. Wala sa choice because that is a legal issue. Legal yan. Pwedeng i-request ng court na pabuksan ng kanya because a lot of people are questioning kung saan nanggagaling yung pera na malalaki. So may mga doubts that some of the monies, plural form, okay? Pwedeng lagyan ng S yan. Kasi ibang ibig sabihin nito, ay sabi galing sa mga drug lords, di umano. So ngayon, siyempre gusto makita kung paano pumasok at lumabas yung mga perang ito, which entails millions and millions of pesos, 40 million, 20 million, 50 million, at hindi ito weekly ito. Kumbaga, kaya ngayon, di ba, ayaw nila, dahil yung ng kampo ni Sara, na mabuksan ng kanyang mga bank accounts kasi mabubuko. Pero pag natuloy impeachment case, wala sang choice. Because isa yun sa mga evidences na ipipresent on how much they have. How much they have at kung saan ang galing. But they're telling people that they're not rich, that they don't have money. Yun ang sinasabi nila. That's the drama. Which for the fairness lang, no? Parang hindi lang naman mga Duterte ang maraming pera ngayon. Hindi, marami naman talaga sila. Lahat ng politiko, from the president down to the senators, Diyos ko, may mga kilala akong mga senators, Diyos ko, mapera nila, Diyos ko, limpak-limpak sa mga cabinet nila. May iba naman, may isa kong kilala, kabibili lang ng isang, Diyos ko, wala pang isang taon nakalipas, nakabili ng isang malaking bahay worth 375 million dyan sa isa sa mga villages sa Green Hills. Daming pera sa politika. Para sa kanila, wala lang yun. Samantalang wala tayong pambayad ng kuryente natin. Samantalang wala tayong pambili ng bigas. Diyos ko, magkakagyera na, knock on wood. Nagkakagulo sa Iran at sa Israel. Di ba? Magiging, this is the highest ever na pagtaas ng crudo natin at 4 point something, malapit na 5 pesos per liter. Next week, itong week na dadating. Baka as we speak, baka tumaas na. Diba? So ngayon, syempre, pag tumaas na naman ang mga crudo, mamahal naman lahat ang bilihin. So paano tayo mabubuhay nito? Sa kanila, wala yun. So pero sinasabi nila, they don't have the money. Pero saan sila kumukuha? Diba? Pwede kang kumuha ng isa, dalawang matinik na abogado para sa iyong defense. Why get 16 if you don't have the money? Sige nga. Explain that to me. Explain that to all of us. Paano namin paniniwalaan na mahirap lang kayo, na wala kayong pera, kung nakakakuha ka ng 16 ng pinakamatitinik na dalubhasa na mahusay na lawyers, kung wala kang pambayad. 1 plus 1 lang naman na 1 plus 1 lang uli yan. 1 plus 1 cost 1,100. Parang hindi, kung may pera kang pambayad dito, may pera ka. May pera ka. Pag huwag nyo lang kami bulahin. Saan mo galing yan? Ngayon, di ba, saan mo galing yan? Pero hindi natin, ilalahat na ba natin kapag politician? Hindi naman. 90%. 90%. May 10% tayo ng 10%. Conservative pa yun, ha? Pwede pang, kaloka, di ba? Kumbaga, sabagay, wala naman kami doon sabi na pera mo naman yun pera nyo yun Pero pera na taong bayan yun. Kung tutusin, that is people's money, taxpayers' money na ginagamit siya sa hindi tama. Di ba naalala mo? Si Pulong, during the time of his father, he was congressman. Nakakuha siya ng project, binigyan siya ng budget parang 51 billion. Grabe na funding for his projects in Davao or wherever in Davao lang kasi congressman siya. Nabigay sa kanya. I don't know kung na-liquidate na yon. Di ba, nagsisimula na maglabasa ng konti yan, pero nahaharang Hindi talaga napag-uusapan ng todo Pero sabi nga natin, we would like to know lang naman. Hindi mo lang sinabi na ninakaw nyo. Ang sabi namin, saan napunta? At saka, saan nila nakukuha yung pambayad nila
Dito pa lang sa abogado pa lang. Oo, ang laki noon. Yan. At saka pa travel, when you travel, hindi biro mag-travel, ha? Oo naman. Isang tao lang, mag-travel ka, pamasahe mo, ang lodging mo, pagkain mo, tsaka pag ikot-ikot mo, magastos yun. What more pag vice president ka, syempre may entourage ka. At Hindi ka yun, ha? mag-isa. Oo, hindi lang mag-isa. Hindi mo lahat ng lakad niya sponsored. Yan, ikaw, Otizan, ano masasabi nyo dito sa mga dami ng pera sa mga politicians natin, lalo na sa pinag-uusapan natin na sa mga Dutertes? Ha? So your comment now. Alam naman natin yan. I'm sure aware naman kayo. Kaya lang wala naman tayong magagawa. Pero wag na naman tayo bulahin na wala silang pera. Yan na. Huwag kayong drumama. Don't use as some theatrics, no? Na kayo ay mahihirap. Dahil Theatrics. hindi kami maniniwala. Ay, nako. Comment na kayo. Grabe na, ako'y na-overwhelmed. Kasi mga kaibigan, di ba, sino ba hindi ma-overwhelmed? Minsan lang kami nakapag-interview ng artist, no? Like Claudine Barreto. Kumbaga, hindi namin i-expect na ang regular namin ay mga 30 to 50,000 regular views, ay umabot na tayo ng more than 550,000 now. Ngayon, let's talk about it, no? Because, Nakakatuwa, no? pag-usapan lang natin paano ba nag-umpisa ang lahat kung bakit natin siya na-interview. No? Anak-anakan mo siya, mahal na mahal ka ni Cloud, no? At pinagkakatiwalaan ka niya. Tapos, in fairness naman, binigay niya yung storya sa atin. Alam mo nga, nakakatuwa nga kasi, di ba, dapat may interview tayo sa kanya kasama si Yumi. Oo. Si Yumi, yung kanilang may-ari ng Aesthetic Center doon sa Giginto, Bulacan. Na dapat ay ipopromote na natin. Ipopromote natin with Claudine at saka si Jean Padilla. Yun ang project nila. Kumbaga sila mga ambassador siguro ng clinic na yon, ng Aesthetic Center. Tapos may schedule kami interview. Hindi natuloy. Hindi nakarating si Claudine at saka si Yumi kasi nagka-dengue si Cloud. Nagkasakit. Di ba, na-hospital siya, nagka-dengue siya. Tapos one afternoon, while I was in my house, ay tumawag si Clau. Sabi niya, kung baka may time daw tayo, it was what? Past 4 na ng hapon. May time daw tayo na, kasi andun si Yumi, tapos sabi niya, tsaka joint birthday celebration ng dalawang anak niya, si Kia, at tsaka si Sabina. Though it was Kia's birthday, 10th birthday, tsaka Sabina's turning 21. Pero Pinagsabay lang Sabina, nila, pinagsabay na niya para isang gastos dyan sa may Lancaster, Yes. sa may Ilios Restaurant, no, sa Lancaster, sa may Shaw, sa Mandaluyong. At andun daw si Yumi. Dapat ma-interview natin sila ni Yumi para sa promo nga ng kanyang aesthetic center, which sabi nga natin, bukas pa rin naman ang ating program para may vlog lang nila yung kanyang clinic. So pagdating namin, ang ginawa ko, tinawagan ko si Direct Chap. Sabi ko kasi mahirapan ako, alam nga namang gamitin ko lang dito aking cellphone. Diyos ko, paano yung mga ilaw, di ba? Wala tayong mga, iba pa rin pag may director tayo, may editor, di ba? Si Leanne Manansala Miklat, alam mo na. So ang ginawa, sabi ni Direct Chaps na nasa Tagaytay that time, sabi niya, Nay, tatakbo ako pabalik. Pupunta lang ako sa condo para kuha ng mga gamit natin. At saka tawagan ko si Leanne. Kasi nasa Pampanga si Leanne. 12 mga 3 hours. By 7 o'clock, andyan na ako. Pwede pa ba tayo doon? Sabi ko, sige, babalikan ko si Claudine. So, maghintay raw siya hanggang 8. Okay. So, ang ginawa, dumating kami. Dumating si Chap. Dumating. Tapos na nung umupo na tayo, nagkukwentuhan na tayo. Hindi, pagdating natin doon, hindi pwede si Yumi. Si Yumi, Si paalis na. Yumi, yung may-ari ng aesthetic center, ay paalis na, may emergency na lakad. So, gagawin namin. So, para matuloy lang, sabi ni Claudine, sabi niya, tamang-tama lang din naman because meron daw siyang linilawing issue. Meron daw siyang gustong mensahe na ipinaparating through our show. Kaya, di ba, nag-usap kami. Yun. Yeah. When you were fixing everything. Oo, tapos nung biglang nagulat ako, iba na pala yung pag-uusapan natin. And as you were talking, no, nung nag-interview na tayo, biglang lumalabas na yung mga bagay na lumabas na nga. Sa interview na yon. Kasi prior to that, she showed me the messages, no? Yung text message sa kanya ng kanyang kuya. At saka medyo nagitla din ako. Sabi ko, oh, no. Kumbaga, is this happening again? Kumbaga, naawa naman ako because parang mabibigat yung statement na pinadala niya kay Claudine. But sabi ko, who am I? Sino ba naman kami ni Direct Chaps para mangialam
kami, what we can do, the most that we can do is listen. Yeah, listen lang. So, siya ang sabi niya, she'll say her piece, no? Tignan lang natin kung saan ito makakarating. Basta kami mga kaibigan, we just listen. We just listen. And of course, no, we felt so sad for Claudine. At saka of course, nalulungkot din kami, why is this happening sa kanilang family? Ang pinanggalingan lang na, di ba, yung parang pinagbibintangan na si Claudine ang naging Ang source. source, Oo. oo. Doon sa pagsasabi na something before the slashing. At before the tenga ni it was slashing, Marjorie, ay may slashing na naganap na in reaction lang to that slashing, kaya na ganyan. At biglang nagganunan na yung mga messages ng kanyang kuya Mito. Mitos. Mito. Kumbaga, kami naman mga kaibigan ay we didn't provoke, no? Because we just listened. Kasi it was enough story para to stand on Na yung its kwento own. ni Clau na parang kwento ng mga... Marami kasi nakarelate na as I was reading all the comments na ay kwento ng mga breadwinners na biglang bumagsak. Yeah. Nawalan. Parang ganun yung kanyang kwento. At sinabi niya nung ako talaga nasaktan ako nung sinasabi niya mahal kita. Hindi na kita bibigyan ng Pagkakataon nasaktan ako. Oo. Parang ganyan. I'm not the Claudine that you used to know. Kumbaga, I don't live in that past. Kumbaga, I don't live there anymore. Kumbaga, binabalik kasi lagi nila yung nakaraan. Na yung I don't live there addict siya, na she's not a good mother, na siyang magiging dahilan bakit mamamatay ang kanilang nanay, things like those, no? Alam mo, minsan kasi, Nak, no, actually, sa totoo lang, may mga pagkakataon talaga sa family that sometimes may mga nasasabi ka na masakit sa iyong mga mahal sa buhay, mga kapatid, through text or even verbally or whatever, na minsan ay, kumbaga, na-edited out na. Kumbaga, yung sinasabi mo na lang kung ano yung prevalent, kung ano yung naalala mo. Pero, kumbaga, minsan gusto mo lang i-remind, no? Pero sometimes, depende rin sa pagtanggap ng other party. Kung sa tingin niya ay parang sobra na yan, sobra naman kasi ang binibintang mo, sobra naman sinasabi mo, parang ibinabaon mo naman ako masyado ko, hindi mo na ako susuportan, you don't wish me well already, kumbaga. So parang hindi natin alam kung sa ano talaga ang gravity ng kanilang ng kanilang mga relasyon, magalit sa isa't isa. Nalulungkot lang tayo because syempre, we don't want this to happen to anyone, especially sa mag-anak. Pero with this kasi, syempre hindi mo pwedeng i-disregard, no, ang feelings ni Claudine. Because siya, ang feeling niya, she's the aggrieved party here. And she has the right, no, to defend herself. And this is her way of letting go. Kumbaga, kaya nga sabi niya, pagkatapos niya ma-interview natin, lumabas ang interview na ito, ay parang lumuwag ang loob niya. Nakakatulog na siya ng mahimbing. Kumbaga, sabi nga natin, pero sabi ko, I hope it ends there. I hope maging bukas na opportunity ito para mag-usap-usap sila. Kasi sabi nga ng ibang friends natin na even mga taga-press, mga hindi mga taga-press, sabi nila, sana maging chance ito para kita sila, somebody must instigate na maipunin sila, mag-usap-usap sa magsuntukan kayo dyan, mag-away kayo dyan na walang coverage. Kasi tapos after that, di ba? After nyo maayos, masigaw nyo na lahat ng sama nyo loob sa isa't isa, after that, kiss and make up. Yun ang maganda eh. Nararamdaman mo naman na mahal ni Claudine ang kanyang pamilya. Mahal niya. Mahal niya ang mga pamangkin niya, mahal niya ang kaya nga nasasaktan siya. Pero sabi nga niya... Kaya nakakapagsalita siya. Pero na yung parang, wala akong utang sa inyo. Pero kayo may utang sa akin. Maglabasan tayo ng back checks. Yung mga dating check, limang check. Kumbaga, totoo man yun, pero I don't like to think about it. Kasi, kumbaga, sabi nga ni Claudine, hindi siya nanunumbat. Pero parang pinipilit siya triggered. Para paalala sa kanila na hindi naman ako naging masamang tao all my life to you guys. Hindi naman ako naging pabigat sa inyo lahat. There was also a time which it happens to all of us. May mga pagkakataon that nung medyo marangya tayo ng konti, hindi naman natin sila nakakalimutan, pero medyo nagipit na tayo. Wala tayong malapitan. Hindi na nga tayo nakakalapit. Parang di ba sa iba sa amin, sa ibang pagkakataon, hindi na nga tayo nakakalapit, lalo pa tayong dinidiin, binabaon. So,
parang feeling ko yun ang nararamdaman ni Claudine. Ako naman nakikita ko sa kay Clau, no, nung tumawag siya sa akin, Miss Clau, nung tumawag siya after ng lahat ng nangyari, no, I felt really good na she said thank you kasi sabi niya she felt comfortable in saying and talking and finally nailabas ka niya yon. Sabi nga niya ikaw ang pinili niya para dito dahil komportable talaga siya sa'yo at yun nga, nangyari nga yung mga ganong nailabas na at naibulalas na yung mga gusto niyang sabihin. Ako, after I talked to her, sabi ko, sana papunta na ito sa forgiveness. Reconciliation. Reconciliation, Tayo yun ang prayers natin. We don't want them to fight. Kahit paano kami ni Marjorie, we speak. Kumbaga, hindi magkagalit ni Marjorie. I also like her in some ways. Gretchen, lalo si Gretchen, no? But of course, pinakamamahal ko dyan si Claudine because I have good relationships with her. Pero yung mga bata, syempre, hindi ko naman, noon naman kami nakakilala ng todo na Julia, nila Claudia, nila Danny, kasi pa mga anak ni Marjorie. Pero si Marjorie is fine with me. Yun nga lang, I don't even know Mito, no? Pero, kumbaga, tayo naman, we are weighing things, no? And we are all praying. Sabi nila, mas marami tayong nagdadasal, mas magka-ayos la one day. I hope it happens. Kasi mga kaibigan, we cannot really, hindi tayo mag-take sides, eh. You know why? Dati nga araw, take sides ka, tapos nagkaayos ang mga yan. Sino na iwan sa ere? Eh di ikaw. Pamilya pa rin sila. Pamilya pa rin yan. Sabi ni Claudine, masakit man for her to say that this time, that blood is not really thicker than water. Sa ngayon, syempre, nasasabi ng isang katulad ni Claudine kasi she's hurting. And we have to understand that. Pamilyang Pilipino, ay halos normal naman talaga na magkaroon ng ganito. It's just that sila artista sila. Masarap silang pag-usapan. Yeah. Diba? Yung kapag nagsalita ang isa, gusto magsalita ang isa. Ano? Pero sabi ko nga, kung hindi, may mga tumawag kay Miss Clau daw ng isa pong interview, pero sabi niya, wag na. Okay na ako. But you know, ako talaga, pwede ko sabihin talaga na mahal na mahal ko yun si Claudine. Come what may, whatever happens, I have your back, Claudine. You know, I'm just here for you. Anytime, 24 hours a day. Kasi mahal na mahal ko yung bata Ako naman, nakita ko na nung tumawag siya when she asked she asked your number from you and then you gave it to him and to her and then she called me. Yung pleasantry, yung gratitude, naramdaman mo talaga na parang she was so thankful talaga siya and grateful siya na ganun yung nangyari at naibulalas at nailabas niya ang mga bagay na matagal nang nagpapabigat sa puso. And that is genuine of her, ha? She's really sweet. Nag-usap ko mga 30 minutes yata kami na. Sabi ko, nagulat ako, but you know, sabi ko sa kanya, you don't have to say thank you. Kami nga, dapat ang magpasalamat dahil sa amin mo ipinagkatiwala. Sabi niya, no, direct, dapat ako, indebted na ako sa inyo, ganyan-ganyan, sabi niya. Ito yung mga taong masasabi mo na talaga yung pasasalamat at yung gratification ay totoo at sincero. Sa Clau, you take care, ha? Always, don't forget to pray. Na one day, alam mo, ang Diyos na lang bahala kung saan niya ilalagay ang mga bagay-bagay. Ang dami mga comments na, biglang ang ganda-ganda pa rin daw ni Claudine. Maganda talaga. Alam mo, in person lalo, kung makita si Claudine. Na sana bumalik na siya sa teleserye. No, she's in her shape. Yeah. Alam mo, babalik sana niya. matuloy-tuloy na talaga, nanay. She'll be very busy one of these days. Magugulat na lang kayo. Looking forward. Love you so much, anak. We love you. And speaking of love and speaking of Barretos na, yung gusto natin pag-usapan, itong hiwalayan na ba o sila pa rin? At yung mga bagay na nasigalot between Julia Barreto and Gerald Anderson. Yun nga, di ba? At least ngayon ay medyo malinaw-linaw na ng konti. Nasasabi ni Gerald na hindi sila hiwalay. Di ba? There was a time na uminitag ang issue na ito, pero naitago ito sa publiko for a while. Sabi nga ng iba, parang part ito ng promo ng bagong show ni Gerald. Kasi diba, may bago siyang, serye ba yun? Sins of the Father. Serye ba yun? Oo, na lumabas ito. Pero ang totoo, ayon sa mga lumalabas sa balita, kasi mga weeks na tumatakbo ang balita na isa sa mga reasons daw kung bakit naghiwalay si Gerald at si Julia, di umano ay nagtalo daw itong dalawa, ang magjowa na ito, kaya hindi raw napigilan ni Gerald ang sarili at nasaktan niya physically, di umano si Julia. Sabi ko, nag-iisip ako kasi sa tinagal-tagal kung pagkakilala kay Gerald. Wala siyang history. Wala siyang history na nanakit ng tao.
Pero sabi ko, pero alam mo, maaring there's always a first time kasi kahit tayo rin, no? May mga pagkakataon na minsan ay hindi natin kagustuhan, pero sometimes we're provoked to do it. Maaring mangyari, pero sabi ko nga, totoo ba ito? May mga rumors na ganyan, may mga sources na nagsasabi na I don't know if a right term is na binugbog ni Gerald si Julia. I don't know kung bugbog is the right term or nasaktan lang niya physically or what. Di umano ay nagalit si Marjorie. Oo. Pero why daw kailangang saktan ni Gerald? Because parang may rumor, I don't know kung totoo, may rumor na parang pinagbibintangan ay parang may anak siya, si Gerald, sa isang actress like Arcy Munoz ba o Angelica Panganiban, parang nadadawit yung mga pangalan ng ibang artista. Yun daw pinagtalunan nila. So nung nasaktan daw, ay nagalit of course si Marjorie. At saka yun yung sa mga dahilan kung bakit hindi na pagkikita si Gerald sa mga activities ng mga Barretos. Because si Julia left for Dubai. Di ba? Alone. Nag-soul searching yata, yung bata. Tapos bumalik siya rito, tapos nagtanggalan niya, nag-unfollowan ba siya o nagtanggalan ng pictures sa Instagram? Hindi ako aware eh. Hindi kasi ako ma-Instagram na tao. Parang sinasabi na parang pero nagkabalikan sila. Pagdating dito, nagkabalikan sa at wala sa explanation about the issue. Pero sabi nila, parang kailangan balikan ni Gerald pero dahil sabi, di umano, ay pwede siya kasing kasuhan na vowsy. Pwede. Oo. Normal. Kasi, Diyos ko, for whatever reason you have, pag sinakta mo yung tao ng physical, lalo pa to, may mga ebidensya yan. No? Kung nagpa-doktor yan, di ba? Nagpa-check up yan. Tsaka may medical certificate that could prove that you really hurt that person physically. Pwede ka ma-vowsy. Kasi una, girlfriend pa nga lang, ha? Girlfriend pa nga lang. Sinakta na. Kung totoo ang balita, ako, I don't like to believe it. Pero sabi ko nga, may mga times na gana, isipin mo, there's always a first time. Anay na yung mga nakakarating sa ating mga balita kasi, no? Pero would like to hear it from Gerald and Julia. Kung may katotohanan ba ito. Or even from Marjorie because she's the mother. Malay mo baka may kinalaman siya rito. Kasi ang dami lumalabas na ganyan. Ay, sabi nga na iba, fake news yan, fake news yan. Yeah, pwede rin siyang fake news. Pero para lumutang ito, sabi nga when there's smoke, there's fire. Pero sabi nga natin, pwede natin confirm kung totoong sinaktan ni Gerald. Pero di ba, para maingat sila sa mga interview, si Gerald na interview. Pero, I don't know, may nagsabi, I don't know kung fake vlog yun, na may nagsabi na parang inamin yata ni Marjorie sa isang interview daw, ay papakita ko yung vlog na ito, na 3 weeks ago yata na-interview siya, na sinabi sinaktan daw ni Gerald physically si Julia, or gawa-gawa ito ng vlogger. Pero may source na parang nagme-mention sa atin, na parang may truth ito, may truth ito. Teka lang, ay klaro natin, baka mamay si Claudine ang mababintangan kasi si Claudine ang una nating subject. Marami po mga nakarating sa amin na mga balita na para bang sinaktan niya physically. I don't know if the right word na i-describe doon is bugbog. Na pwede ring sinaktan. Kasi ang bugbog kasi, di ba, parang mas sobrang sakit nun. Pwede nasuntok ka, isang beses lang, or nasampal ka. Pero yung bugbog, di ba, parang... That's different. Oo, different yun, bakit mo bubugbugin na isang tao? Sobrang ano bang pinanggalingan mo? Sobrang painful yun. Gusto na natin tanongin si Gerald, Julia, or Marjorie, may truth ba dito? Sana ma-address nyo lang itong kwentong ito para mabura na, maagam-agam sa mga tao kasi kawawa naman yung mga artistang ito kapag pinagbintangan na nagsasakitan pala. Kawawa naman si Julia para saktan ni Gerald, pero saan ba nanggagaling kung bakit nakakapanakit ang isang tao sa kapwa niya? Sa kawawa rin naman kung hindi totoo ang balitang ito kasi parang pinalalabas yung man na nambububog si Gerald kung hindi naman talaga siya marunong manakit ng kapwa niya, lalo pat babae, lalo't girlfriend niya. Gusto lang namin maklaro. Gusto namin maklaro. Ay, nako. Ay, nako, Tizan, kayo. Ano bang alam nyo dyan? Ano ang komento nyo sa kung ano mga pinag-uusapan natin? Comment na kayo. Ako, sa dami ng mga stress na ito na pwede na tayong pumasyal sa Deluxe Spa. Ayoko magpabugbog doon sa masahe, ha? Pero ang sarap na umago doon, no? Sa Deluxe Spa. Grabe, nakaka-relax. Located sa Scout Fernandez Corner, Tomas Morato. Malapit sa Chili's yan. Hanapin nyo si Vince Miraflores. Dating beautiful niyan, Toy Masur. May mga doktor tayo doon na nagpapaganda na mga sa nose lift, kanya. Nag-enhance sila. Pasyal na kayo sa Deluxe Spa. Meron
Meron ba doon mga drip? Yeah, may mga dripping din doon. Kung basta anything na pamparelax, pampapamper ng sarili, punta na kayo sa Deluxe Spa. At mura lang doon, Nay. Ay, At oo magagaling. nga. Okay. Naku, eto na. Eto na. Diretso na tayo sa ating next segment, ang Hula Bira! My Totoo God. ba? Oo. Eto na. Ako, love of your life. Ay, sorry. Ay, grabe ka. Grabing clue yan. So, mamili kayo. Ay! Isang sikat na aktor. Gwapong aktor. Naku, hulaan ito na ibang friends ko. My gosh, na talagang grabe daw. Mahula ng mga original... Ayaw, mga just I'm sure alam nila to. Alam nila to. Kung sa tono pala na pananalita ko. Isang gwapong young actor. Na? Balitang gifted child. Gifted child. Gifted child? Oh, hindi siya psychotic. Hindi, pag gifted, di ba, matalino, ganyan. Oo, hindi siya bipolar. Di ba? Gifted siya sa kanyang Pag-aari. pambansang Chenes, di ba? Pag-aari. Oo. Tama ba? Gifted siya. Daxina Lounge. Daxina Lounge. Di ba? May bagong term naman tayo. Daxina Lounge. Minsan daw, kasi maliban sa, di ba, break na sila ng kanyang Ka-love team at girlfriend. Tagal na. Di makagandaan yun. Ay, sorry naman. Tapos nagkaroon siya ng isang fling-fling. Bakit nagagandaan ka doon? Ninit ako sa'yo. Hindi mo maganda yun. Tapos ito na ngayon, nagkaroon siya ng fling-fling, isang working girl. Working girl? Isang fly-by-night girl. Fly-by-night girl, na talagang nag-enjoy siya sa company kasi itong babaeng ito, siguro magaling siguro ito workaholic. Workaholic yung girl, ang galing mag-work. Kaya hindi mo bitaw-bitawan ng aking crush. Dali crush ano ba yun? Nadudulas ako. Nadudulas ka? Slippery ba? Na-gifted. Oo. Alam mo, talagang naging constant companion niya ito sa mga lakad, sa mga parties. They go to parties, tapos they go out, tapos they check in, Nagkukwentuhan. Kwentuhan. One time, alam naman na itong actor na ito, na si girl talaga, may talaga sa mga girls' night out. So kasama ang kanyang mga barkadang girls, no? Itong kanyang fling-fling na ito ay pumunta sa isang gay bar. Isang gay bar. Saan? Sa pangalang? Oo, Adonis. Adonis. Huy, edit mo yun, ha? It's just like, doon. Pero at 3 o'clock in the morning, ay nag-message na si Girlash sa kanyang jowang aktor. Please pick me up. Please pick me up. Wow. Pick me up by 3 p.m. 3 a.m. dito sa sabing bar sa Timog. Diba? So itong actor naman, yes, of course, no? On the go naman siya kasi nandun pa naman siya sa isang party. Napaalam naman yung girl sa kanya na pupunta sa gay bar kasama yung mga barkada niya. Kasi trust naman, nagtiwala naman siya na hindi naman siguro malalalaki itong babaeng girlfriend niya, no? Sinamalan niya yung mga friends niya na galing sa, abroad. So ngayon, sinundo siya. Talagang kinuwento daw talaga ng girl. Noong nakainom na sa harap ng mga friends niya. Kasi nalaman nila na ang kanyang jowa-jowaan, yung kanyang kalaro, yung ka-placing niya, ay itong gwapong aktor. Kinuwento niya na, my gosh, Diyos ko, hindi ako lugi. Panalo ako dito kay aktor na ito. Kasi nga, happy ako. Diyos ko, Daxina Lounge talaga. Super Dax. Super Dax daw. Kaya happy siya, kaya excited siya at parating na susunduin niya. Sabi na ibang girls, chusera ka rin Sabi niya, sige nga, pasilip nga kung siya nga. So ang ginawa nila, ang grupo sila pero niyaya niya yung dalawang closest friends niya. Nung sinundo na siya, para lang pakilala doon sa may resibo. May resibo. Kung totoo sasabi na si actor nga yun, baka mamaya, di ba? So hindi pala. Nag-name drop siya. Pagbukas ng bintana, sabi niya, pabuksan ng bintana, kumakaway siya sa kanyang jowa-jowaan. Buksan ang bintana, tapos binuksan yung bintana, nakita ng dalawang girls, siya nga! Nagselos ka? Of course. Of course. Oo, siya nga. Of course, para may talim,
Kaya pag nakita ko yung gumigmig ko yan. Hindi, joke lang. So ngayon, ginawa niya, sumakay na siya, yung dalawang girls na kasama niya, bumalik dito sa table ng mga friends niya. At tapos siguro, report na totoo nga chismis na yun nga yung actor, naka-table niya. Oh my God, Diyos ko, hindi talaga ako nagkamali, you know? When I look at a person, alam mo kung ano siya, kung Mountain Dew or Daxina Lounge. Ayun, ito talaga ang aking baby. Daxina Lounge daw. Red Bull, no? Ay, naku, Toy. Larry's dead. My gosh, ano na? Wala nang clue. Alam niyo na yun. Parang hindi pa. Dapat may clue. Oh, Sa pangalan niya may letter E. Oo naman. May letter E din sa apelyido. Yung apelyido niya. Tama na. Wala nang Parang alak. Wala na. Wala na. Parang kulay. Wala na sa ating pag-usapan niya. Sorry. Julayin mo yun, ha? Naka-tape tayo, ha? Yan na mga audience. Ibalik mo lang. Inubo talaga ako. Naku, alam na ng mga audience kung sino yung pero yung mga bago audience natin malamang may clue talaga sila. Yes. Daddy Doc, Percival de Leon! Maraming salamat. Sambar mo yun! Of course, Miss Leanne Miklat, and of course, Raymar Buado. Hi, Raymar! Congratulations, Raymar, no? Hello kay Pangkoy! Yan, minis ka namin, Panggoy. Naku, miss ka ang namin. saya-saya niya. Direk, magiging milyon na to. Gumaganon siya. My gosh! Yan, ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at discussion. When may nanay na binline item ang kanyang pinakamamahal, isa sa mga pinakamamahal, naku! Ang ating pinakamamahal, Nanay Jobert sa Caldita. Maraming salamat, Direct Chops. Manasala aking anak na nakakaunawa kung bakit aking blind item. Ay! Ganun ko yun. Kinabahan. Maraming salamat. Ay, lumaki madali. Maraming salamat. Diyos ko. Pag sinabi bang Daxina Lounge, from what size to what size? Ikaw? Oo. Bala ka? Ano ba? Ocho yata. Ocho. Ocho, deligo. Deligo! Ocho is ano yun? Swerte ng na number. Yon, I'll see you again sa ating sa live natin sa susunod. Maraming salamat. Bye everyone. Bye. God bless you. We love you.